kanyang larawan. Kaya po yung mga Kristiyano, ano po, ay laging magaganda at pogi yan eh. Ano? Kaya yung umaga po natin laging maganda rin. So purihin po ang ating Panginoon ano po sa araw na ito. Tayo po ay dadako na no, sa pagpapatuloy natin ng pagsamba sa ating Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, ating palang i-welcome sila Charis. Tama ba? Charis. At saka si Charlene. Ano? Tayo nga kayo, Sister Charlene at saka ayan. Ayan. Yan po ay anak ni na Sister Aileen at saka Brother Cesar. Ano? Sino ba si Charis? Ayun, yung naka-yellow. At saka si Charlene. Akala ko si Charlene talaga, siya yung bunso eh. Ano? So, ganoon din sila Kenneth. Tama ba si Kenneth? Tama ba? Yung sa likod mo. Si Kenneth. Tsaka si, si, si Bon, So, purihin po ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos at kayo'y nakasama namin at nakaisa sa pagtitipon pong ito at sa Jesus First Christian Ministries. At siyempre si Kuya Jim, ayan. Si Kuya Jim ayun po sa likod. Welcome po Kuya Jim. Kapatid po yan ni Ate Pen, Sister Josephine. Welcome. Uncle na Jemima, ayan. Ayan. So welcome po kayo sa Jesus First Christian Ministries. At nawa po ay atin pong ma-enjoy yung ating pong fellowship sa umaga pong ito. So tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong tinatalakay at pinag-aaralan po Siyempre yung pagsamba natin sa ating Diyos, tandaan po natin mga kapatid hindi lamang sa pamamagitan ng pag-awit natin, pagtaas ng kamay, at hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga pagtalon o yung pagsayaw sa mga oras nito. Yung tunay na pagsamba kasi sa ating Panginoon ay hindi natin masasabi na nagiging totoo tayo kung ginagawa nga natin yung mga to. Pero pagdating naman sa mga salita ng Panginoon, ay hindi natin naisasagawa o naipapamuhay. Kaya alam niyo po ang Panginoon, nung nandito siya sa lupa, tinutuligsa niya yung mga pariseyo. Yung mga eskriba, dahil magaling lang sila sa mga ritual. Yung mga ritual, yung panglabas na mga pagsamba sa mga seremonya. Pero pagdating po sa pamumuhay ay hindi po nahayag sa kanila. Kaya po ang sabi ng Panginoon sa kanila ay mga mapagpaimbabaw, ganon, mga nagkukunwari. Kaya ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung tunay na pagsamba. At alam niyo po yung tunay na pagsamba, nakapaloob po yan doon sa salita ng Diyos na kung saan ay atin pong ipinapamuhay, mga kapatid. Tandaan natin na hindi ang tinatanggap ng Diyos ay yung nakikinig sa kanyang mga salita, kundi yung sumusunod sa kanyang mga salita. Dahil ang tunay na pagsamba ay pagsunod. Yun po yung tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya kahit na gawin natin yung lahat ng ritual, seremonya, kung paglabas natin dito sa church, ay mamumuhay naman tayong katulad din, mga taga-sanlibutan,
ay hindi po tayo tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya tayo nga po ay nag-aaralan at nagtuturuan katulad po nito para talagang maipamuhay natin at mapagsikapan natin na maisagawa yung mga utos at salita ng ating Panginoon. Kasi napakakitid po ng daan patungo sa buhay. Pero maluwang naman yung daan patungo sa kapahamakan at marami po ang dumadaan doon. Kaya yung iba sinasabi nila, ayoko dyan, ang higpit. Tanungin ko po kayo mga kapatid, mahigpit po ba ang Diyos? Mahigpit ang Diyos. Stricto ba ang Panginoong Yesus? Stricto po siya. Kaya nga nagagalit siya, di ba? Pupuot nga siya pag talagang ayaw niya na yung ginagawa natin. Ano? Stricto po ang Panginoong Yesus. Bakit? Kasi noon, ang utos, huwag kang mangalunya. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, pag tumingin ka sa isang tao, sa isang babae o lalaki nang may mahalay kang pag-iisip, nagkasala ka na ng pangalunya. Sasabihin ng iba, hindi na kailangan ng kautusan para maligtas kasi nasa grace tayo. Abay, pagka ganun, mga kapatid, nagkakamali po tayo ng iniisip. Kasi po ang Panginoon, ang susundin natin ay yung kanyang katuruan, pero mas mahigpit pa ron. Kaya napakahalaga po na atin pong unawaing mabuti yung mga salita ng Diyos. Amen? So tayo po ay nag-aaral at tinatalakay nga po natin, ito pong ang maunlad na iglesia. Ibig sabihin, yung malagong mananampalataya. Ano po? Siyempre, bilang church o bilang mananampalataya, dapat lumalago po tayo sa ating buhay pananampalataya. At alam nyo, napaka-simple lamang po, no? Yung mga pamamaraan na atin pong pinag-aaralan para po tayo ay lumago sa atin pong pananampalataya o yung church. Ano po? Hindi pwedeng basta tayo nanampalataya lamang, ano? At pagkatapos nun ay tapos na. Parang ano lang po yan, yung halimbawa, ang tawag sa atin, di ba? Born again. Siyempre, pagka bago kang panganak o ipinanganak ka ng muli, siyempre yung sanggol, hindi naman nanatiling sanggol yun eh. Dapat nag-go-grow yun. Ganun din sa atin pong pananampalataya. Kaya po yung mananampalataya, merong ano yan eh, may mga stages, di ba? Yung merong babyhood faith, childhood faith, manhood faith. O, di ba? Yung ganon. Ngayon, kung halimbawa tumatagal ka na sa pananampalataya, dapat nag-go-grow ka. Mga kapatid, hindi pwedeng nananatili kang sanggol. Yung baby tayo, ano? O kaya bata tayo, ano? Kundi dapat mag-mature po tayo sa pananampalataya. Kumbaga sa bunga, ano, ay hinog ka na. Parang ganon. Tandaan natin na ang puno, ang pakinabang po ng puno ay yung bunga. Yung bunga. Bakit po? Kasi yung bunga, dadami pa yun. Lalo na pagka iyong itinanim. Pagka namunga yung mangga, tapos yung mga buto ng tinanim mo, dami po yun. So, ganun din yung mananampalataya. Sigurado pagka nagmamature ka, mga kapatid, nag-grow ka, sigurado lalago ka. Kaya pagka hindi ka lalago, hindi ka magbubunga. Hindi ka magbubunga. Mga kapatid, napakasimple lamang po. Kaya yung mga mananampalataya nun, di ba? Dumami sila, dumami. Ano po? Dahil lumalago sila. Mga kapatid, lumalago po sila. Kaya ito po yung tanong. Meron ka na bang bunga?
Di ba yung ganon? Meron ka na bang pagdating doon sa harapan ng Panginoon, may pagmamalaki ka na. Lord, ito yung ginawa ko. Lord, ito po yung aking narating, di ba? Hindi yung ay Lord, nakatapos ako, yung ganon. Lord, sikat ako dun sa amin. Hindi po yun, mga kapatid. Kundi yung ating bunga, yung buhay ng ating pananampalataya. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi naman po lubhang mahirap yung pagpapalago sa pananampalataya ng mga tunay na naging mga Kristiyano at alagad. Mayroong mga tiyak na ginawa ang mga apostol, mga unang Kristiyano na nagdala sa iglesia ng pag-unlad at pagiging epektibong mga saksi at patotoo para sa Panginoong Jesus. Wala mang mga modernong mga kagamitang karaniwan sa ating panahon, ang unang iglesia ay nagamit ng Panginoong Yesus tungo sa kanyang mga layunin. Alam niyo po na may layunin ng Diyos kung bakit tayo niya iniligtas. May layunin ng Diyos kung bakit ka naririto. May layunin ng Diyos kung bakit tayo ginawa niyang bahagi sa isang church. Katulad po ng Jesus First Christian Ministries. Hindi pwedeng wala kang layunin pag nasa isa kang church. Tingnan niyo po yung katawan natin. Diba? Iba-ibang bahagi. Lahat po yan ay may layunin. Ang church, ganun din. Diba? Hindi tayo magkakaparehas, pero pinagsama-sama tayo ng Diyos. Kasi merong layunin ang Diyos sa iyo kung bakit ka naririto. Amen. At maintindihan po natin, mga kapatid, yun. Kaya po, ating dapat unawaing mabuti, yung atin pong kalalagayan, bilang bahagi po ng isang church. Kaya napaka-importante na tayo ay patuloy na dumadalo. Ang sabi diyan, ito po yung ating tinatalakay. Ano nga po ba yung mga pangunahing sangkap ng paglago? Di ba? Una, sige, babasahin po natin to. Sabi rito, muli nating basahin ito para ma-refresh po sa atin. Basahin natin mabuti. 1, 2, 3. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Sandali po. Di ba, sino yung mga unang alagad? Di ba, yung 12, nabawasan pa ng isa. Tapos may mga sumunod pa doon, na mga may 100 yun yung mga nagkakatipo na yan, dito po nung intayin po nila yung pangako ng Panginoong Yesus na pagpupuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Tapos, ang sabi po dito ni Apostol Pedro, dahil nabaptize na ng Holy Spirit sila dito, nagsalita sila sa ibang wika, talagang naranasan nila yung kapuspusan ng Espiritu Santo. At pagkatapos noon, na maranasan nila yun, eto na nga, nangaral na nga po si Apostol Pedro dito. Nagpahayag na siya, ang tapang niya na, kaya eto yung kanyang ipinangaral, Kaya nga ang sabi, kaya't yung mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Antindi, Gaano kaya kalakas yung boses niya, Parang may megaphone. Di ba? Parang imposible po yun, Pero mapapansin po natin na kakaiba yung ginawa ng Panginoon. So nanatili sila sa mga itinuturo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa, sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya.
at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang mga pangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Ang tindi nila noon, ano? Araw-araw. Tayo, linggo-linggo lang. Yung iba, wala pa. Ganun sila ka-active. Ano? Araw-araw, excited sila. Excited sila. Pero yung mga Christian ngayon, pag linggo, nagdadalawang isip pa. Ano? At pagka tumingin sa langit at medyo madilim-dilim, di ba? Mag-chat-chat pa, Pastor, madilim po ang ano eh. Di ba? Babaw. Alam niyo yung gano'n, napakababaw natin. Yun yung ano, sinyalis na hindi tayo pa ano, malago. Ganun lang kasimpleng basahin. Bakit? Hindi natin pinapahalagahan yung ano, yung mahalaga, yung araw ng linggo. Ay, kung mahal natin ng Diyos, ilalaan natin yung para sa Diyos. Kung mas mahalaga sa atin ng Diyos, abay pahalagahan natin yung para sa Diyos. Ay, ang dali lang pong basahin yung mga ganon. Kasi sa lagay, Pastor, pag hindi ako nagsisimba, ano? Ay, hindi ka talaga, ano? Malago pa. Ganon lang kasimple yun. Ay, tanggapin po natin yun, mga kapatid. Hindi magdadahilan pa tayo. Ano? Maging totoo po tayo, mga kapatid. Kailangan anuhin natin yun. Kailangan harapin natin yung ganon. Huwag nating itago. Ano sabi? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdunan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanilang Panginoon ang mga nililigtas. Kita nyo kung gaano po sila kapatotoo sa mga tao na nakakasalamuhan nila. Nagiging talaga sila yung buhay na patotoo bilang mga mananampalataya. Kasi sabi, araw-araw inililigtas ng Panginoon, Nagliligtas ang ating Panginoon. Dahil doon sa kanilang ginagawa. Dahil doon sa kanilang buhay. Dahil sa kanilang pag-witness, ganun po yung mga unang Christian noon. Ngayon, nung tumatagal yung mga Christian, nag-iba na nag-iba. Yung mga Christian, yung may sarili na siyang may sariling schedule. Sige nga po. So kaya, mga kapatid, una po, kung paano po lumago, yung mananampalataya nun, sabi ng Biblia, ang mga tumanggap sa mabuting balita ay nagpabautismo. So natalakay natin yan. Nagpasya sila na magpabautismo. At alam naman natin na ang bautismo, ay yan? Yan yung parang resibo natin, katibayan, na tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. At syempre, ang pinakamalalim po ng kahulugan ng bautismo, ay yung tayo'y nangangako, galing doon sa malinis na butihi, na kung saan tayo po ay pinatawad na dahil tayo nanampalataya at nagbalik loob tayo sa ating Panginoon. So nangangako na tayo susunod na sa ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo nagpapabautismo sa tubig. Hindi po basta ritual yon. May ibig sabihin po yung na yon, bautismo na yon. Parang nagpapakasal ka na kay Lord. Parang ganon. Di ba noon yung katibayan ng pagiging lahi daw ni Abraham ay yung tuli. Tinutuli yung mga lalaki para sila ay ibilang na lahi ni Abraham. Kaya lang, pag pinag-aralan natin, ang binibilang lang ng Panginoong Yesus ng mga lahi ni Abraham ay yung natuli sa puso. Yung nabago yung buhay, yung nakipag-isa sa Panginoon, yung sumusunod sa Kanya.
Kaya po yung pong bautismo ay ano po yan? Ebidensya yan. Ebidensya mo yan, patunay mo yan na ikaw nga po ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Makikipag-isang isip ka, makikipag-isang puso ka, makikipag-isang damdamin ka sa ating Panginoon. At kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa church, ay dapat yun po yung ating ginagawa. Nakikipag-isa ka na nga eh. Amen? So, kailangan magpabautismo. Yun yung simula. Kasi nung marinig po, nung mga tao, yung pangaral ni Apostol Pedro, anong ginawa nila? Sila'y nagpabautismo. Nagbalik loob sila. Ano yung susunod dyan? Ano po? Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Yung susunod, sabi dyan, di ba, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus ay personal na pagpapahayag at pangako ng Kristiyano ng pagpapasakop at pagmatapat sa Panginoong Hesus. Ito ay kasunod ng pagsisisi at pangakong pagtalikod sa kasalanan. Ayan po yung mga verse. Tinalakay na natin yan. Ang susunod dyan, nagpaturo sila ng turo ng mga apostol. Kaya po lumago yung mananampalataya. Bakit? Nagpaturo sila. Pag sinabing nagpaturo, anong ginawa nila? Sumunod sila. Doon sa turo. Nagpapaturo ka nga eh. Minsan maraming Kristiyano tinuturuan, ayaw sumunod. Kaya nananatili siyang sanggol. Di ba? Dahil pinadedede, pinapakain, pinapainom, parang ayaw tanggapin. Kaya yung mga tunay na Kristiyano dapat nagpapaturo. Amen? Dapat nagpapaturo tayo. Dahil kung ayaw mong magpaturo, ayaw nating magpaturo, di ba? Ay wala tayong matututunan. Ayaw mong matuto eh. Siguro kaya ayaw matuto, marami ka ng alam. Ayun yung mahirap. Pag hindi mo matatanggap na wala kang alam. Pag ang nasa isip ng mga Kristiyano ay alam niya na lahat, ay hindi ka nga lalago. Dahil ayaw mong magpaturo. Hindi tayo lalago pagka ganun. Kahit attend ka pa ng attend, tapos makikinig ka lang. Tapos sasabihin mo sa alam ko na yan. Alam niyo po ba na yun nga lang mabababaw na aral? Ito, katulad nito. Tulad nito mga kapatid. Akala nyo napakasimple lang siya, di ba? Pero kung hindi natin yan i-apply, hindi tayo lalago. Kaya nga po yung paglago, ito po lang yung paraan eh. Hindi po kailangan natin ng mga malalalim na aral. Yung may pag-Greek pa, pa-Hebrew. Di ba? Hindi nga natin maintindihan yun. Yung nga lang speaking in tongues. Minsan, nahihirapan tayong tanggapin eh. Paano yun? Iba't ibang salita yun. Yung iba, ang pangunawa, basta pastor, na-Christian na ako. Samantalang napakahalaga po nun sa buhay Kristiyano. Na mabautismuhan tayo, mapuspos tayong banal na espiritu. Mahirap pagka ang galing-galing mo na, ang dami mo nang alam, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko na kailangan yan. Ay samantalang ang kapangyarihan po, para makalakad tayo, yung tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, ay kailangan natin yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi naman ipapangako yun kung hindi natin kailangan, mga kapatid. So nagpaturo po sila.
Kaya ang sabi diyan, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Sabi ng salita ng Diyos, dahil ang Kristiyano ay niligtas tungo sa bagong buhay sa Panginoong Hesus, kailangan itong turuan ng salita ng Diyos upang makapamuhay ng banal at makabuluhan. Kaya kailangan natin turuan, mga kapatid. Kailangan ba tayong mamuhay ng banal? Kailangan ba tayong mamuhay ng banal? Yung iba parang ayaw mapakinggan yung mamuhay ng banal no? Bakit kailangan nating mamuhay ng banal? Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kayo'y magpakabanal. Yan ang sabi ng Panginoon hindi na kailangan, Pastor. Basta nanampalataya na ako. Ayun nga yung katibayan Kung totoo kang nanampalataya sa Panginoon, mamumuhay ka sa kabanalan. Paano natin gagawin yun? Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos dahil yun nga yung magtuturo sa atin para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kaya nga yung mga unang Kristiyano noon, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Paano po magiging makabuluhan yung buhay natin bilang mananampalataya kung hindi naman natin sinusunod yung mga katuruan ng mga apostol? Hindi pwedeng basta't nanampalataya lang tayo. Kaya nga po merong aral may mga turo. Kaya nga po tayo nagtitipon. Kaya tayo nagba-Bible study. Kaya tayo nag-online. Kaya merong coaching. Kaya po may discipleship. Kasi yun po yung tinuro ng ating Panginoong Hesus. Nang sabi ng Panginoong Hesus, sumayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral niyong mabuting balita, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Sabi, at turuan niyo silang sumunod. Kaya kailangan natin yung katuruan. Mga kapatid, amen? Hindi pwedeng mabuhay tayo sa ating sarili, mga kapatid. Kailangang mabuhay tayo para sa Panginoon. Merong ganon, Tama yun, yung nagsosolo. Nasa loob, pero nagsosolo. May sariling mundo. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Ang mananampalataya ay nabubuhay dapat para sa Panginoon. Lagi natin tandaan yung sinabi ng ni Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kundi sino na? Kita nyo, sabi, si Kristo na. At ang kinabubuhay ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na namatay at nagligtas sa akin. Kita niyo po. So kung Christian tayo, mananampalataya tayo, hindi tayo dapat mabuhay sa ating sarili. Dapat mabuhay tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. At malalaman natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Itinuturo po sa atin lahat yan. Kasi yan po yung natin, yung salita ng Diyos. Yan po yung ating Google Map. Yan po yung ating, Waze. Totoo po yan, mga kapatid. Para hindi tayo maligaw. Alam nyo, mga kapatid, nung araw, liligawin po ako. Hanggang ngayon, liligawin ako. Pero pagkasama ko si Ate Sunyo, nagbibiyahe kami, hindi kami naniligaw. Kasi kabisado niya yung pinupuntahan namin. Iba naman ang iniisip niyo. Kayo naman. Iba iniisip niyo Ha? Ayan. Ha? Liligawin nga ako noon. Hanggang ngayon.
Pero pag si Ate Sinyo kasama ko, ay kabisado niya po yung Maynila. Kaya parang siya yung aking... Alam niyo po, sa buhay mga kapatid, wala tayong ibang plano. Yung master plan, ika nga, sa ating buhay, kundi yung salita ng Diyos. Opo, ma. Kaya napaka-importante yung turo, yung aral. Dahil yun nga po yung gabay natin sa buhay eh. Kaya marami pong naliligaw. Dahil yung salita ng Diyos, hindi pinagbabatayan ng kanilang buhay. Hindi yung salita ng Diyos pinagbabatayan nila. Yung salita ng tao. Diba? Yung karunungan ng tao. Yung kaalaman ng tao. Mga kapatid. Kaya hindi tayo maliligaw sa buhay kung yung salita ng Diyos ang ating gabay. Siya yung direksyon dahil siya yung nagsasabi. Kaya nagkaligaw-ligaw ang mga tao eh. Bakit? Yung mga tao na magkasala, ayaw na magpasakop sa Diyos. Mga kapatid, ayaw na magpasakop sa Diyos. Ang gusto niya, gagawin niya talaga yung gusto niya. Ngayon, para hindi tayo maligaw, eto ang ginawa ng Panginoon. Eto yung aking anak, pinadala niya rito, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Pag tayo sumunod sa Kanya, maliliwanagan tayo. Simple lang mga kapatid. Maliliwanagan tayo sa ating paglakad, sa ating paglalakbay. Pero pag malayo ka sa ilaw, ano mangyayari? Kaya napakahalaga po yung turo. Ngayon, susunod mga kapatid, ano-ano nga po ba yung mga pangunahing sangkap ng paglago? Una, di ba, yung mga tumanggap sa mabuting balita ay nagpabautismo, tapos nagpaturo sila sa mga turo ng mga apostol. At ito po yung pinagsisikapan natin na ituro, na pag-aralan, na ating sundan. Yung susunod, sabi diyan, nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Ayan ang sabi po, no? Nagsama-sama sila bilang magkakapatid. So yung mga naunang Kristiyano, yung mga naunang nakipag-isa at nanampalataya sa Panginoon, lagi silang nagsasama-sama. At ang sabi, may katangian. Ano yun? Bilang So dapat po pala, ganon, yung ating pangunawa. Nagsasama-sama tayo dito bilang magkakapatid. Naalala ko noon, pagka ako'y umaatin doon sa malaki, pag sa malaki, doon sa bilog. Di ba pagka ang katabi mo yung mga mayayaman, minsan parang inaano ka eh. Yung lumalayo sa'yo parang ganon. At pag medyo yung gusgusin ka, ang damit mo lang ganito, minsan ayaw kang tabihan. Parang walang katangian ng pagkakapatiran. Pero dapat tayo, sabing ganon, magsasama-sama tayo bilang magkakapatid. Sa wikang Griego, ang ibig sabihin ng pagsasama-sama ay koinonia. Sabi diyan, ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano ay tinawag na koinonia sa salitang Griego, na ang ibig sabihin ay makilahok, makiisa, makiramay, at iba pang mga kawing na pakahulugan ng gamitin ang koinonia patukoy sa pagtitipong Kristiyano. Ito ay nagiging pagsasama-sama ng mga magkakapatid. So yun po pala ang ibig sabihin
nung pagsasama-sama. Kaya dapat pala talaga yung mga mananampalataya ay laging nagsasama-sama. Dapat lagi kang nakikisama. Nakikipag-fellowship yung mga Kristiyano. Kasi ganun po yung unang ginawa. Ano naman Kristiyano? Yun po yung pattern po natin sa pamumuhay bilang mga mananampalataya. Yung unang ginawa ng mga alagad, yung unang ginawa ng mga Kristiyano. Wala po tayong ibang pattern, kundi yung mga sinabi mismo ng mga alagad, itinuro nila, yung ginawa nila. Yun po yung pattern natin sa pamumuhay. Kaya nga direksyon po natin yan, mapa po natin yan eh. Yung salita ng Diyos eh. Kaya kita nyo po, pagka hindi tayo nakikipag-fellowship, anong nangyayari? Tumatamlay. Pag hindi ka nakikipag-fellowship, tumatamlay. Alam mo, ang lagi mo lang kasama, pagtagal, hindi na Christian. Nag-i-enjoy ka na doon sa mga ginagawa nila. Imbis na mag-enjoy ka sa ginagawa ng mga mananampalataya. Hatakan pa naman yan. Kaya sabi ni Lord, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Kasi pagka kinaligtaan mo na yon, sigurado, nakikipagtipon ka pa rin. Kaya lang sa iba. Tapos, yung mga ginagawa nila, hindi mo alam, unti-unti, ginagawa mo na rin. Kaya nagiging ka na? Makasanlibutan. Ay, makasanlibutan na. Mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung koinonia ay ibig sabihin niyan, yung makilahok tayo. Makiisa tayo. At iba pang mga kakawing na pakahulugan po nito. Amen? Amen? Kaya dapat po, ganun po yung ating ginagawa. Sila ay nagtutulungan, nagpapalakasan, nagtutuwiranan, nagtuturuan, sabing ganon. Kasi dito lang natin magagawa yon. Pag tayo'y nagsasama-sama. Makakapagturuan tayo, makapagtutuwiranan tayo, nakakapagpalakasan tayo. Nakakapagdisiplinahan tayo sa isa't isa. Yung iba yata umiiwas talaga eh. Kaya hindi dumadalo. Ay teka, hindi mo natin, parang hindi ako baka ako'y ni pastor, sitahin. At tagal ko nang hindi umaatin. Ba, yung ganon. Talaga sisitahin ka. Pag hindi ka na dumadalo, anong nangyayari sa'yo? At kapag tayo naman ay may mga ginagawang mga hindi nararapat, ay talagang itutuwid tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi kinakailangan nating magmalasakitan. Nagmamalasakit lang. Kung bakit kaya namin ginagawa iyon. Kailangan nating magmalasakitan sa isa't isa. Magtuwiranan sa isa't isa. At sabi diyan, ang mithi ng ganito ay upang manatili silang nakakapit sa Panginoong Yesus at sa kanyang iglesia. Ang bunga nito ay ang matibay nilang patutuo sa kanilang komunidad na naghikayat sa mga tao na manampalataya at makibilang sa kanila. Kaya mapapansin po natin, idinadagdag ng Panginoon yung mga inililigtas. Bakit? Kasi nakikita ng mga tao, nagkakaisa sila, nagdadamayan sila, nagtutulungan sila, nagtutuwiranan sila, nagiging sila yung buhay na patutuo. Uy, ang ganda naman doon sa inyo. Ganun pala ginagawa sa inyo. Diba? Siyempre, pag narinig nila yun, sila, mabe-bless sila. Pag nakita nila yun, mabe-bless sila.
mga kapatid. Kaya lang yung iba nagagalit, yung iba nasasaktan pagka tinutuwid, samantalang pagmamahal po nga iyon. Alam niyo po, pagka tinutuwid namin kayo, mahal namin kayo. Nagmamalasakit kami sa inyo. Lagi po natin tandaan yan. Kahit kami, tinutuwid din ng mga namin, nakatataas sa amin. Ibig sabihin, nagmamalasakit lang din sila sa church. At para sa gawain. So sabi pa dyan, kaya ang sabi dyan, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ang tindi noon, Kakaiba yung nila noon, yung talagang malasakit. Na ginagawa nila sa isa't isa. Bakit? Sabing gan, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang mga pangailangan. So, ibig sabihin, talagang nagtutulungan yung mga mananampalataya noon. Kaya nga po dito sa atin, dapat kung ano yung pwede nating maitulong, sa ating mga kapatid na talagang mga nangangailangan, ay atin pong gawin kung ano yung magagawa natin para sa kanila. Katulad yung mga kapatid nating may mga sakit. Ayan, sila ate, ate Ems nyo. May cancer po yan. Pero pag tinignan mo, parang wala naman. Diba? Pero may cancer po yan. Stage 4, biruin niyo yun. Lakas lang ng pananampalataya niyan. Opo. Siguro, sabi ni Ate Ems, kailangan ko ng yung buhay ko ilaan sa inyo, Panginoon. Kaya habang may pagkakataon pa ako, maglilingkod ako sa iyo. Diba? Meron din tayong kapatid na nasa Marikina, si Sister Cora de Chosa. May cancer din mga kapatid. At yung iba pa natin mga kapatid na yung matitindi, yung karamdaman. So kung anong magagawa natin, may tutulong natin, gagawin po natin. Kasi yun po yung ginawa nung unang mga Christian. Pinagmalasakitan po nila yung isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Nagsasama-sama sila palagi, mga kapatid. Amen? Kaya pagka meron tayong mga yung tawag doon, yung tulong na hinihingi sa ating mga kapatid, ay huwag tayong magdalawang isip. Kung ano yung kaya natin pong maibigay, ibigay po natin. Amen? Ayan. So ano pa po yung mga pangunahing sangkap ng paglago? Ito po mga kapatid, inalala nila palagi ang Panginoong Yesus sa Lord Supper. Sabi diyan, palagi rin nilang inaalala ang ginagawang pagpakasakit at pagliligtas ng Panginoon sa Lord Supper, kasama ng kanilang sama-samang kainan na tinatawag na love feast. Buong pitagan nilang pinagpapasalamat ang kanilang kaligtasan at ang pangakong muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya meron po tayong ngayon, Lord Supper. Pero alam niyo po nun, yung Lord Supper, mga kapatid, literal na naghahapunan sila. Yung nagdadala talaga sila ng mga pagkain. Dati naggaganon tayo, di ba? Nung kukonti pa lang tayo. Kasi nung dumadami tayo, parang bang hirap nang gawin. Lalo na yung sobrang dami. Hindi madali. Kaya nga yung ginagawa na lang po natin ay yung
bread na lang, na tsaka yung saron po na simbolo na lang. Pero noon po mga kapatid, ang mga mananampalataya ay nagdadala sila ng pagkain, ng inumin, tapos nagsasalo-salo sila. At yun po yung ginagawa nilang Lord Supper. Hapunan talaga. Pero ito po yung dahilan ng masasakit na salita ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Dahil hindi nila pinagpipitaganan ang banal na hapunan sa kanilang mga ginagawang pagtitipon. Hindi nila pinapahalagahan. Kaya dapat pagka tayo nagtetake, ng tinapay at saro, ay ating pinapahalagahan yan. Paano natin ginagawa yan? Paano natin papahalagahan yan? Pag nagte-take po tayo nung Lord's Supper. Sabi nga po dyan, ang mga gumagawa nito ay mayroon niyang binalaan sa kahatulang maaring mangyari sa kanila. Bakit? Kasi po, itong mga taga-Korinto, yung kanilang ginagawang Lord's Supper ay hindi nakakatulong sa kanila. Bakit? Ginagawa nila yon nang hindi nararapat. Bakit? Kasi nag-aaway-away sila. Nagkakanya-kanya sila. Nagkakabahabahagi sila. Tapos, magtitipon sila doon sa Lord's Supper, at gagawin nila yun, hindi po yung tinatanggap ng Panginoon. Kaya yung iba sa kanila, nagkakasakit. Yung iba nga, namatay na sabi po ng Biblia Kasi hindi nila pinapahalagahan yung katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag binasa po natin yung 1 Corinthians, di ba? Sabi ni Pablo, nakarating sa akin na nagkakabahabahagi kayo. May nagsasabi niya, ako kay Pablo, ako kay Pedro, ako kay Apolos, yung ganon. Tapos naggugrupo-grupo sila. Yung mayayaman, magkakasama. Yung mahihirap, magkakasama. Tapos pag nagkainan sila, yung mayayaman, kinakain nila yung magkain nila. Hindi sineshare sa iba. Kasi yung dala ng mahihirap, talbos ng kamote. At saka yung bagoong. Yung dala naman ng mayayaman, lechon. Tapos, magkahiwalay sila. Eto ngayon, kaya yung iba, nabubusog, nagugutom. Yung iba, nalalasing. Bakit? Sinosolo nila yung Samantalang share-share yun. Yung gagamitin nilang Aalalahanin po nila yung Lord's Supper Sabihin niyo, Pastor, bibiro kayo. Hindi. Andito po lahat yung sinasabi ko. Sige. Kaya nagpipira-piraso sila ng tinapay. Yun po yung Lord's Supper. Tingnan niyo po, sabi po ni Apostol Pablo, ito ang katuroang tinatanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So inaalala natin, pinapahalagahan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus, nung yung kanyang buhay ay inialay niya. Yung kanyang katawan na pinahirapan, nilatigo, binugbog, at yung dugo niya na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat napakahalaga po yun sa ating paningin, sa atin pong puso't isip. Kaya pag inaalala po natin yon, dapat, karapat dapat po natin yung inaalala. Karapat dapat tayo sa Kanya na tumanggap nun. Pero pag tayo po kasi ay nagkakagulo, nagkakanya-kanya,
nagkakabaha-bahagi, ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yun. Hindi nakakatulong yung ating pagtitipon pagka tayo po ay nagbe-breaking of the bread. Tingnan niyo po, mababasa natin yan. Kaya ang sabi, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kita niyo? Pag hindi natin siya pinapahalagahan, pag binabaliwala lang natin, tingnan niyo yung susunod mga kapatid. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So, ganun siya kahalaga. Kaya mapapansin nyo, yung susunod na verse, yan ang dahilan kung bakit may hina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kita nyo? Diba? Kaya sabi dyan, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo ahatulan ng Panginoon. Dapat ikaw na humatol sa sarili mo. Siyasatin mo na yung sarili mo. Lord, karapat-dapat ba talagang tumanggap nito? Lord, nalulugod ka ba talaga sa mga ginagawa ko? Lord, tama po ba talaga yung aking mga sinasabi at iniisip? Lalo na pagkahalimbawa yung pag-uusapan yung tungkol sa church, sa mga kapwa mananampalataya. Dapat ganun po mga kapatid. Kaya sabi diyan, ngunit, sabi ganyan, hinahartulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Sige po. Konti na lang. Tingnan niyo po mga kapatid. Importante po to. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Meron palang pagtitipon na nakakasama. Hindi nakakabuti. Ano yun? Tingnan nyo. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Kailangan ngang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino ang tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Kita nyo na sa Biblia. Bakit? Nagsosolo na sila. Wala silang pakialam doon sa kanilang mga kapatid. Hindi sineshare. Pero pag may dala ka nga namang ubas na purong-puro, ikaw na lang iinom lahat. Malalasing ka talaga kahit puro yun. Imbis na i-share mo. Kaya sabi dyan, wala ba kayong sariling bahay upang doon kayo kumain at uminom? Pwede naman pala yung ganun eh. Sabi gano'n, o hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap. Kaya na maintindihan po natin, mga kapatid. Ano ang gagawin ko ngayon? Pagmamalak ba kayo dahil sa bagay niyan? Hindi ko gagawin iyon. Kaya sabi po dyan, ang sinong kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So kita niyo po mga kapatid kaya yung pagbe-breaking of the bread, hindi yun ritual. Hindi yun basta-basta lang na ginagawa natin. Ngayon gagawin natin, di ba? Kailangan atin pong siyasatin kung yung mga ginagawa ba natin sa church, yung attitude natin sa church, sa ating mga kapatid, ay nararapat ba talaga? Kasi may epekto yon sa ating katawan, sa ating buhay spiritual. Kaya magtuturingan po tayo dapat na magkakapatid talaga.
Hindi tayo magkakanya-kanya. Hindi tayo magbubukod-bukod. Dapat tayo ay nagkakaisa dito sa church. Dahil hindi nalulugod ang Panginoon pagka merong gumagawa ng mga pagkakampi-kampi o yung pangkat-pangkat. Baka bakit? Baka tayo mahatulan ni Lord. Amen. Kaya kita nyo, pagka ganun, paano ka lalago? Kung ganun yung attitude natin sa church. Wala namang ibang paraan para lumago tayo kung i-apply po natin ng tama ito. Ano? Nagpaturo sila. Ano po? Ano susunod? Nagsama-sama sila. Naglo-Lord Supper sila. Nananalangin sila ng sama-sama. Kaya para po tayo patuloy na lumago, wala pong ibang method para lumago tayo sa pananampalataya, kundi ito. Dahil ganun lamang po yung ginawa ng naunang mga alagad, naunang mga Kristiyano, kaya yung mga mananampalataya noon ay umunlad at lumago sa pananampalataya. Pakasimple lang, kita po, pag hindi ka uma-attend, hindi ka dumadalo, hindi ka nakikipag-isa, anong mangyayari sa buhay spiritual mo pagka ganun? Kaya ito lamang po yung ibang, ito lang po yung paraan. Wala nang iba para po tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So purihin po ang Diyos at maraming salamat. Tayo po ay magpapatuloy dahil meron po tayo pang breaking of the bread.